Si Sofia, isang dalaga, tindera ng mga gulay. Sa kanyang paglalakbay ay nakarating siya sa St. Joseph Village. Bili ng Lola Amparo niya na huwag papasukin ang village na yon, kung bakit ay hindi niya alam. Na-curious si Sofia dahil nang silipin niya ang village ay nakita niyang mukhang mababait naman ang mga tao ron at masasaya. Sayang naman daw kung hindi niya sila mabibentahan, kaya lingit sa kanyang lola ay pumasok siya sa village. Natuwa ang mga taga-village sa murang panindang gulay ni Sofia at kinagiliwan din nila ang maganda at malambing na dalaga. Dahil doon ay nawili si Sofia sa lihim na pagpasok sa village. Laging ubos ang kanyang paninda, bagay na ipinagtaka ng kanyang lola. Dahil sanay ang matanda na umuuwing may tirang gulay ang basket ng apo. Hindi naman magawang sabihin ni Sofia ang totoo dahil tsak niyang kagagalitan siya nito. Kaya mas pinili na lang niyang magsinungaling at sinabing sinuswerte lang siya ngayon at ipagpasalamat na lang daw nila yon. Isang beses sa paglalako ng gulay sa village ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Sofia at sa isang iglap ay natumba siya. Nakita yon ng binatang si Fajardo kaya patakbo niya nilapitan ang dalaga at kinalga sa bisig niya. Nagising na lang siya sa loob ng isang kubo sa village sa bahay ng binata. Ang albularyong lolo ni Fajardo ang tumingin kung anong nangyari kay Sofia. Anito, dala lang ng pagod ang pagkawala ng mali ng dalaga. Nagpasalamat si Sofia at dali-daling umuwi sa pag-alalang hinahanap na siya ng kanyang lola. Nang makaalis na si Sofia, tinanong ni Fajardo ang kanyang lolo Fermin kung bakit gano'n na lang ang paghabol nito ng tanaw sa dalaga. Anang albularyo, hindi siya maaring magkamali. Ang dalaga ay may dugong mangkukulam. Posibleng si Sofia raw ang anak ng mangkukulam na si Sandra at apo ng mangkukulam na si Amparo. Hindi sila kilala ng binata kaya nag-usisa siya. Kwento ni Lolo Fermin, dating nakatira sa village ang mag-inang Amparo at Sandra. Si Sandra nakakatapos lang magsilang ng sanggol maski wala siyang asawa. Ang sabi ng nakabuntis ay taga-syudad, hindi raw pinanagutan. Nang may makakita sa ginagawang pagritual ng mag-ina at malaman ng mga tao na sila ay mga mangkukulam, pilit silang itinaboy sa village. Ipinagtulakan sila. Palabas na sila ng village, karga ni Sandra ang kanyang sanggol habang bitbit naman ni Amparo ang mga baluta nila ng isang lalaking taga-village ang pumana kay Sandra. Ang lalaki ay sinasabing may malaking galit sa mga mangkukulam dahil kulam ang pumatay sa kanyang ina nung bata pa siya. Sa madaling salita, ang anak ng mangkukulam ay namatay. Samantala, nalaman na rin ng kanyang lola ang lihim na pagpunta ni Sofia sa village dahil hinahanap niya ito. Nag-alala na kasi siya dahil lumubog na ang araw ay hindi pa ito nakabalik at nakita nga niya ang apo sa aktong palabas ng village. Humingi ng tawad si Sofia sa kanyang pagsisinungaling, ngunit iginiit niya na mabuti sa kanya ang mga taga-village. Dahil doon ay napilitan ang matanda na sabihin sa apo kung bakit ayaw niya na pumasok ang dalaga sa village. Naunawaan naman ng dalaga, labis niya yung ikinalungkot. Ngunit si Fajardo, hinanap niya si Sofia dahil nabighani siya rito. Wala makapagsabi sa kanya kung saan ito nakatira hanggang isang araw ay nakasalubong niya ito. Mula noon ay hindi na niya ito tinigilan ng panunuyo. Sa una ay umiwas ang dalaga dahil batid niyang taga-village si Fajardo at albularyo pa ang lolo nito. Ngunit ang mga alalahanin ni Sofia ay hindi nakahadlang nang tumibok din ang puso niya para sa binatang masugid ang panlilikaw. Lagi siya nitong patagong pinupuntahan sa kubo nilang maglola para abutan ng pinitas na sariwang bulaklak o kaya ay hinog na prutas. Kaya naman agad niya naibigay dito ang matamis niyang oo. Dahil kay Fajardo ay muling sumuway si Sofia sa kanyang lola. Nagtungo ulit siya sa village. Si Lolo Fermin ay nanahimik pero isang babaeng taga-village ang nakaalam na si Sofia ay apo ng mangkukulam na si Amparo. Nang makita niya ang maglola na magkasama naglalakad sa gubat, sinundan niya at nasigurong iisa ang tahanang inuwian ng mga ito. Nakarating sa lahat ng mga taga-village ang katotohanan ngayon kaya nagulat na lang si Sofia nang sunod ng pagpasok niya sa village ay pagbabatuhin siya ng mga tao. Hindi pa sila nakontento at hinabol pa nila ang dalaga palabas ng village.
Kundi lang naawat ng maglolong Fermin at Fajardo ay baka napatay na nila ang inosenteng apo ng mangkukulam. Nang malaman ni Lola Amparo ang nangyari ay hindi siya sumugod sa village, ngunit ginawa niya ang paghiganti na dapat ay noong pa niya ginawa nang mamatay ang anak niyang si Sandra. Muling nabuhay ang puot sa dibdib niya, isinumpa niyang magbabayad ang mga taga-village. At ang laman ng sumpa ni Lola Amparo ay isang malakas na kulam na dahilan ng pagkakasakit at pagkawala sa sarili ng mga taga-village. Nakaranas sila ng kakaibang sakit na hindi malunasan maski ng albularyong si Fermin. Nagsisi naman si Sofia, kung hindi siya muling sumuway sa kanyang lola ay hindi iyon mangyayari. Humingi siya ng tawad sa ikalawang pagkakataon at nakiusap na huwag idamay ng lola niya ang mga walang kasalanan. Dahil sa pakiusap ni Sofia ay gumaling nga ang mga hindi nakisama sa pagtataboy sa kanya at sa kanila dati, tulad ng maglolong Fermin at Fajardo at iba pa. Ngunit ang mga may sala ay nanatili sa kanilang pagkakasakit. Tinubuan sila ng mga ketong na nagsusugat-sugat na naging dahilan ng unti-unti nilang panghihina hanggang sa kanilang kamatayan. Nagpasya si Sofia na hindi na talaga pumasok ulit ng village dahil sa malungkot nilang kapalaran doon, habang si Fajardo naman ay nanatiling matatag ang pag-ibig sa kanya.